Hi everyone, welcome back to my channel. Magkahalong takot, kahihiyan, at pananabik sa pagmamahal ng magulang. Ito ang mga emosyong ibinahagi ni Liza Soberano, 27 ng alalahanin ang masalimuot at malungkot na kwento ng kanyang kabataan. Nagsimula ang lahat sa hiwalayan ng kanyang mga magulang. Ang ama niyang si John Soberano ay isang Filipino, habang ang ina niyang si Jacqueline Hanley ay isang American. Ipinanganak si Liza sa Santa Clara, California, USA, noong January 4, 1998. Sa kanyang paglalarawan, hindi lang basta toxic ang relasyon ng mga magulang niya. Pinalala pa raw ito ng paggamit ng mga ito ng ipinagbabawal na gamot. Idinetalye ito ni Liza sa eksklusibong panayam sa kanya ng podcast cinema documentary director na si Sarah Baba. Lahad ni Liza, "My mom was 18 at the time and my dad was 22, and they both came from very different worlds. They grew up in two different countries. But the one thing that they had in common was they were so misguided. And so when I was born, itong dalawang bata, mga bata pa sila. And I feel like I'm giving them excuses right now, at iyon ang lagi kong ginagawa, pero sila lang, literally hindi nila alam kung ano ang gagawin." Bilang anak, naipit daw sa gitna si Liza. They were working multiple jobs to make ends meet, pagpapatuloy ng dating kapamilya actress. "My mom sadly had, like, a really bad addiction to crystal meth. And my dad, he was a chemist, among many other things. And so they were kind of, like, this Bonnie and Clyde duo, not really thinking about the consequences for me." Magulo raw ang relasyon ng mga magulang niyang sina John at Jacqueline. Tanda pa ni Liza, may anak si John sa isang ex-girlfriend nito at may insidenteng naghain ng restraining order ang babae laban kay John. Nag-away raw ang mga magulang ng aktres noon. Naharap ang ama ni Liza sa sangasanggang kaso, kabilang ang paggawa ng illegal drugs, illegal possession of firearms, trespassing, at paglabag sa restraining order. Humantong ito sa 3 taong pagkakakulong ng ama ni Liza, bago ito na-deport pabalik ng Pilipinas. Pagpapatuloy ni Liza, "And so my mom was left with just me and my brother, not really knowing what to do, not really having a plan." Wala pa raw 1-year-old noon si Liza, at nagsisimula pa lamang ang kanyang kalbaryo. Na-validate daw niya ang mga pinagdaanan noong baby pa lamang siya sa pamamagitan ng mga kwento ng mga nakatatanda. Matapos maghiwalay ang mga magulang niya, natatandaan ni Liza na nakipag-date ang inang si Jacqueline sa isang abusive partner na nagngangalang Michael. 2 taong gulang lang daw si Liza nang mangyari ang insidenteng nagnakaw ng minivan si Michael sa isang kalsada. Nang tumakas si Michael, isinakay raw nito sa minivan si Liza, ang kanyang ina, at kapatid. Kahit bata pa raw noon si Liza at hindi naiintindihan ang pangyayari, ramdam daw niyang may mali sa sitwasyon. Tuwing gabi ay natutulog daw sa backseat ang kanya ina, kapatid, at si Michael. Naiiwan daw mag-isa si Liza sa front seat, at sinusubukan niyang ma-unbuckle ang kanyang seatbelt para makatakas. Hanggang sa nakawala raw siya sa car seat at nakatakbo sa labas ng minivan. "I remember I was making a run for it because at this point we were missing for a few days," balik tanaw pa rin ni Liza. "I don't know how long, but my mom's family had already filed for a missing persons report, and so we were actually on the news and everything for kidnapping. And so I ran out of the van. And I can only run so far, right? I'm a baby. I'm a toddler." Pero nahuli raw siya ni Michael at naibalik sa loob ng van. "And then there was this big fight between my mom, me, and Michael. Michael was getting really mad because obviously he was about to get caught." Panay raw ang sigaw ni Michael kay Liza,
hanggang sa gumawa ng alibay ang ina ni Liza na may bibilhin ito sa Walmart. Habang wala ang ina, panay pa rin daw ang sigaw ni Liza kay Michael. The next thing I remember, he was screaming at me, telling me to hit my brother in the head with my car seat. To use it to bash his head. And he was telling me that over and over, and I was like, why? No, I'm not going to do that. Wala raw kamuwang-muwang ang batang si Liza kung ano ang nangyayari at kung bakit gusto ni Michael na saktan niya ang kapatid. Then the next thing I know, he hits me in the head with the bottom of a gun that he was holding, pagpapatuloy ni Liza. Sa puntong iyon, dumating na raw ang ina ni Liza, at kasunod na rin ang mga pulis na tinawagan daw pala nito. Ayon pa kay Liza, sinubukan pa ni Michael na tumakas, at sapilitang isinama silang mag-iina. Sinabunutan pa raw ni Michael si Jacqueline habang nagmamaneho para tumakas sa mga pulis. Pero nahuli rin si Michael. Dito sinabi ni Liza na hanggang ngayon ay naaalala niya ang matinding takot at fear of bringing shame to my mom, kahit na ang kanyang ina raw ang may kagagawan kaya siya napunta sa sitwasyong iyon. So what happened afterwards? My mom was hospitalized for a while. And then she went straight to prison, after which leaves me and my brother parentless, pahayag ni Liza.